Yung mga business, mapagpalang araw po sa atin lahat. Ayun. Ayun na naman mga business. Ano po? So, mga business, bago ako magpatuloy sa aking mga sinasabi ay nais ko lang po sabihin na ang pagre-reaction ko po mga business ay hindi po para sa mga sensitibong tao. Disclaimer lang po mga business. Para po ito sa mga ah, malawak ang pangunawa. Ayun, sa mga sensitibo ay sorry kayo. Sorry kayo. Hindi po para sa inyo to. Ano po? So sana naintindihan nyo. Ay mga business So muli andito ako para magreaksyon. Ayun, kasi sabi pa nga nila kumikita daw. Bahala kayo. Mga business wala binigyan nyo kami ng pagkakataon para pagkakitaan kayo. So ito na yun. Ang tagal naming hindi nagre-reaction Ang tagal naming hindi nagre-react sa mga sinasabi nyo. Ngayong nagre-react kami. Problema nyo. Mga kung ano-ano mga sinasabi mo. Mga sinasabi nyo na keso pinagkakitaan, reaction, wala nang ibang ginagawang content. Namnamin nyo. Talaga. Di ka kami nag-react nun para manahimik na kayo. Ngayon tuloy nagre-reaction kami, ang dami nyo namang sinasabi. Namnamin nyo. Inaamin namin na talaga pinagkakitaan namin kayo ngayon. Totoo yan. So sana naintindihan nyo na. Hindi lang kami nagre-reaction para kumita, nagre-reaction kami para maituwid yung mga sinasabi nyong kabaluktutan. Marami pang sasabing mayabang. Bahala kayo sa kung ano iniisip nyo. Ang hirap yung paliwanagan. Bahala kayo kung ano iniisip nyo. Basta ako lang to. Hindi ako nagyayabang kasi wala naman akong ipagyayabang. Wala pa akong nararating sa buhay. Totoo yan. Mahirap lang kami. And tinulungan lang ako ni Kuya. Kaya ngayon nakakapag-vlog na. Totoo din yan. At least nagpapakatotoo. Diba? So yung mga business, ang re-reactionin ko ulit, comment section ulit. Kasi mas dumadami sila. And mas lalo kami nag-i-enjoy sa mga ginagawa nyo sa comment section. Alam nyo ba yon? Kasi may bago na naman, may bago ng ay, grabe. Ang dami nakikisaw-saw. Gustong-gusto nila. Gustong-gusto nila nababanggit yung pangalan nila. So, gusto-gusto rin naman namin kasi nagkakaroon kami ng content. Dira. So, mga business, muli pakisamahan nyo po ako sa reaksyon kong ito. Samahan nyo ako. Mga business. Alright, so start tayo. Mga business, muli may screenshot ako. Hindi mawawala yan. Hanggat andyan yung issue na yan, hindi mawawala yan. Sa mga nagsasabing itigil na, di nyo kami masisisi. Kasi hindi kami ang nag-umpisa. Sila, matagal na sila. Kung ano-ano mga sinasabi sa social media. Ngayon lang kami nagre-react. Ayaw nyo ba nun? Na may sumasagot. Diba? So mga business, start tayo. Bago pa maubos yung battery ko. Kaya pa yan. Alright mga business. Saan ba ako mag-start? Dito na lang. Sabi ni Alice Franada, dito na, nabuhay na naman si Alice Franada. Hayaan mo sila, okay lang ako. Di affected. Diyan sila kumikita. Pinapakain nila sa pamilya. Dapat gumawa sila ng reaksyon na may aral. Dapat wag puro galit. Naghahari sa puso ang galit. Sa amin mo pa talaga sinabi yan? Talaga ba? Dapat magreaksyon may aral?
Bakit? Yung re-reaction ng ba namin, may aral din ang sinasabi? Di ba wala rin? Kung tutuusin nga, pag napanood ng bata yan, puro paninira eh. Di ba? So sana hindi nanonood yung anak mo. Sana pag nanonood ka kay Clarissa o kaya kay Okray, sana naka-airpods ka o naka-headset. Hindi kasi paninira yung ginagawa nila eh. Di sila tumitigil eh. Kami nagre-react lang base sa mga sinasabi nila. Hindi kami gumagawa ng istorya, di ba? Tama ako? Tama ba ako? Wala kaming ginagawa dito. Nagre-react lang kami sa comment, pag screen record, boses, batay sa mga sinasabi ni Clarissa o ayan ni Okray. Doon lang kami nagre-react. Wala kaming gawa-gawa na, uy, may ako ganyan. Wala. So bakit sasabihin mo sa amin dito na gumawa ng reaksyon na may aral? Yung nire-reaksyonan namin, hindi nga kapupulutan ng aral yung mga ginagawa nila eh. Di ba? Huwag puro galit naghahari sa puso. Ang galit. Sabihin mo yan kay Rick Aningat. Huwag sa amin. Bakit ay galit ka ba tayo? Tawa nga lang ako ng tawa eh. May galit ba kami? Wala. Galit? Wala kaming galit. Ano ka ba? Hindi kami nagagalit. Ilang beses na siya minessage ni Kuya. Minessage, voice message. Yung ba yung may galit sa puso? Nagpapakumbaba na yung tao pero hindi siya pumunta sa Rick Aningat. So sa kanya mo sabihin yan, wag sa amin. Kasi hindi kami galit. Itong ginagawa namin, nag-i-enjoy lang kami. Bukod dun, kumikita talaga kami. Oo, totoo yan. And salamat sa mga nanonood sa amin, nag-i-enjoy din. And alam ko, yung mga nagbaba sa akin, yung pumupunta dun sa comment section ko, alam ko, na mga viewers din kayo nila, Clarissa o Ryan Ingat, ayan. Dun kayo, fan kayo nun. Agent yan tayo. Agent? Nila yan. Ha? Agent nila yan. Agent nila. Okay. Ang galing. Diba? Wala kang pakialam dun. Alright, next tayo. Si Cherry na naman, Cherry S 6K. Okay. Hindi ko nababanggitin yung iba. Sige. Now lang naka-comment sa TV ako nanonood kanina gamit ng anak ko, si Pico. Kapal nga ng mukha nila. Pinipilit nila ayaw na sa kanila dahil gusto na maging malaya siya. Wala nga respeto, desisyon ng tao. Sabihin ko sa'yo ha, makinig ka. Si Kuya Bong hindi nagsasabi na ayoko na. Wala pa kaming naririnig na galing sa bibig niya. Kayo lang ang nagsasabi niyan. Si Kuya Bong nga mismo hindi nagsasabi na ayoko na ya. Kayo na lang. Ayoko na sumama sa inyo. Wala kaming naririnig ng ganun. Hindi namin pinipilit. May napapanood ba kayo na naghahanap kami? Wala kayong napapanood. May upload ba? Wala. Ang gagaling nyo kasi. May pamimilit ba? Walang pamimilit. Diba? Wala ka pang napapanood na naghahanap kami. May napapanood ka ba? Hey! Ang galing.
hula-hula. Minsan kasi bisitahin mo yung ka-business official, panoorin mo. Hindi yung naghula ka dyan. Wala pa nga eh. Di ba nga kami nag-upload? Naghanap kami. Tapos ikaw may upload ka na. Ang kakapal daw mukha. Ang kakapal ng mga mukha nila. Pinipilit nila, ayaw na sa kanila. May sinabi bang ganun si Kuya Bong? Ayaw ko na sa'yo, kuya. Ayaw ko na sa'yo, te. Ayaw ko na sa mga kapatid kong kagwang. Wala pa kaming naririnig na ganun. Diba? Sasabihin nyo na naman dito, sinasakal si Bong. May pananakal na naman. Pambihira. Ilang beses ba sasabihin ni Kuya kung sino ang may gusto na ayaw na sa ka-business family, malaya kayo. Naririnig mo yon? Sabi ko nga sa iyo, manood ka rin kasi paminsan-minsan sa ka-business official. Di ba? Ilang beses sinabi yun ni Kuya. Kung gusto niyo na umalis, umalis kayo. Malaya kayo. Kaso walang ganon. Walang nangyayaring ganon. Siguro kung si Kuya Bong mismo ang magsabi na ayoko na. Yeah. Re-respetuhin ni Kuya yun. Ano ka ba? Malaya nga eh. Pagpipilitan namin yung sarili namin sa taong ayaw na sa amin. Ganon na ba kami ka-desperado? Desperada? Ayaw na eh. Pipilitin pa namin. Ano ka ba? Ang baba naman ang tingin mo sa amin. Next tayo. Sabi ni... Ano ba to? Iyap Yoda. Yap Yoda. Ayan. Sabi niya, Atikla, alam mo, sa dami-daming nasa ka-business, wala man lang kahit isa ang nagpayo sa kanila na hayaan na lang natin si Bong at Clarissa. At kung saan maligaya si Bong, hayaan muna natin. Ganyan sana, Atikla. Pero wala eh. Kung saan sila makarinig ng mga chismis, dun lalo kang kontrahin nila. Tama ba yan o sa views at ginagamit si Bong? Ang galing. Ang galing. Sa dami-dami. Sa dami-dami, nasa ka-business, wala man lang nagpayo sa kanila na hayaan na lang natin si Bong at Clarissa. Di mo na, ay naku, hindi kasi kayo nanonood sa ka-business official. Di mo na panood yun, sabi ni Kuya. Magsabi kayo kung gusto nyo pa ang isa't isa, Clarissa at saka Bong. Malaya naman kayo, magpakasal kayo. Tutulungan pa kayo ni Kuya para ikasal. Kung yun ba ikaliligaya ni Bong, bakit kami kukontra? Ang tanong, gusto pa ba ni Clarissa si Bong? Sige. Sige nga. Sige. Sige nga. Yun ang tanong dun. Gusto pa ba ni Clarissa si Bong? Eto, lalabas talaga to. Ang totoo. Kung ginagamit niya lang si Bong. Kasi, kung mahal mo pa si Bong, malaya kayo. Magpakasal kayo. Diba? Magpakasal kayo, wala namang kukontra dun eh. Gusto nga ni Kuya yun eh. Sino may ayaw nun? Gusto nga namin magkaasawa na si Bong. Mema lang? Mema?
At kung saan maligaya si Bong, hayaan muna natin. Ganyan sana. Atikla, pero wala eh. Oo. Kung saan makarinig ng mga chismis, dun lalo kang kukontrahin nila. Tama ba yan? Sino bang mahilig man chismis? Ha? Di ba kayo din? May whistleblower, may INC yang. Isa ka na. Ayan, nakikipag-chismisan ka na. Kayo. Kami, nagbabase kami dito. Eto, comment mo. Etong binabasa ko ngayon. Dito lang sa upload ni Clarissa. Doon lang, hindi kami nakikipag-chismisan sa iba. Kayo lang din, kinokontent namin. Yun lang. Kayo, nagchichismisan. Para sa ikasisira nyo. Hindi kami nakikipag-chismisan para sa ikasisira nyo. Nagko-content kami, nagbabasa kami ng comment nyo, kasi sa ikasisira nyo rin. Yun lang yun. Bumabalik kasi sa inyo. Ang gagaling. Chismisan sa amin, kayo dyan eh. Diba? Kayo ang papalitan ng comment dyan eh. So tuwan-tuwa kami kasi mayroon na naman kaming content. Diba? May whistleblower, may sinabi. Napapakinggan mo ba yung sinasabi ni Clarissa, no? Alam nyo, may isa na naman. May nagsabi na naman sa akin, isang whistleblower. Ano sa tingin mo ang tawag doon? Hindi ba chismis yun? Naghahanap kayo sa kung ano ikakasira ng ka-business family. Yun lang yun. Ganon kayo. Kami patuloy na pagbintangan kung ano-ano machismisan para sa ikasisira ni Clarissa. Bakit? May sisirain ba dyan? Kay Clarissa, may sisirain ba? Matagal na sira yan. Anong mapapala namin? Siraan namin si Clarissa? May mapapala kami? Wala. Nagre-reaksyon kami kasi yung mga sinasabi nyo mali. Itinutuwid lang namin. Hindi kami nagre-reaksyon para siraan si Clarissa. Aler, may sisirain pa ba dyan? Walang sisirain dyan. Sabi ni Emerita Pancho, Madam, magandang hapon po. Tanong ko lang po. Totoo po nakapag-usap kayo ni Bong? Kasi nung nagtanong si Intoy kung nakapag-usap kayo, ang sagot ni Bong, hindi daw po. Layo. Hindi daw kayo nakakapag-usap. So hindi na ako nagtataka. Ganon kasi si Kuya Bong. Diba? Kung anong ginawa ni Bong, nung sinabi niya na di kayo nagkakausap, Clarissa, kasi kami ang kaharap, itinanggi ka. Ganon lang din yun sa iyo. Kaya hindi na kami nagtataka kung may sabihin man yan si Bong sa amin, hindi na kami nagtataka doon. Kasi ganon siya, si Kuya Bong. Pag sa amin, nakaharap, i-deny ka. Pag ikaw naman ang kaharap niya, i-deny kami. Yun lang yun. Kasi alam natin ang mentality ni Kuya Bong. Alam natin kung anong pag-iisip ang meron si Kuya Bong. 'Di ba? Yan lang yun. Kaya kung may nasasabi man sa ka-business family, sa mga kagwang, naiintindihan namin yun. Matagal namin nakasama yan si Kuya Bong. Alam na namin yung ugali niya. 'Di ba? Ganun lang kasi yun. Simple.
Sunod tayo. Yung isa, ginagatasan lang nila. Gusto ko mawala pero tinatalian sa leeg. Kita nyo na? 'Di ba? Kapag umaalis, hinahanap-hanap, tinanggalan na nila ng kalayaan. Papaunawa ako sa iyo ha, baka hindi mo naiintindihan. Sigurado ako hindi mo talaga naiintindihan. Ang bobo mo kasi. Pakinggan mo. Inintindihin mo yung sasabihin ko ha. Huwag ka sana magagalit. Kasi pag pinaliwanagan kita dito, sasabihin nyo na naman, mayabang ako. Nagyayabang. Itutuwid ko lang yung mga sinasabi mo rito. Okay? Yung isa, ginagatasan lang nila. Gusto ko mawala pero tinatalian sa liig. Sa tingin mo makakalaya yan si Bong? Makakagala yan ngayon? Sa tingin mo, andun yun ngayon? Sa tingin mo makakausap ni Clarissa yan kung tinatalian sa liig? Eh di sana nasa ka-business house yan. Kahit na gustuhin umalis. Andun lang yan. Di ba? Kaya nga siya nakakagala ngayon eh. Kasi malaya eh. Gunggong. Di ba? Kung si Kiyobong hinihigpitan, alam nyo? Alam mo? Kung si Bong hinihigpitan, di sana wala yan ngayon sa Sampaguita. Di sana hindi nakakausap ni Clarissa. Naintindihan mo na? Sa tingin ko hindi mo maiintindihan. Ginagatasan? Talaga ba? Ginagatasan? Shoutout naman sa nagpakilala lang. Nangako, ipapakasal. Magpapakasal. Pero nung nakilala na, kanya-kanya tayo. Tapos ngayon, kunyari, concern. Diba? Tapos dito sinasabi mo, kapag umalis, hinahanap-hanap. Tinanggalan na nila ng kalayaan. Naintindihan mo? Ito, naintindihan mo to? Sinasabi mo? Kaya namin hinahanap, alam mo kung bakit? Tinutulungan kasi ni Kuya yun mabago. Mabago. Mabago ba? Alam mo yung mabago? Magbago. Mabago. Alam mo ba yun? Kaya namin hinahanap yun pagka nawawala o kaya umaalis dahil ayaw namin na bumalik sa bisyo. Kasi binabago nga ni Kuya. Binabago. Alam mo yung binabago? Hindi mo naiintindihan yon. Kaya namin hinahanap. Hinahanap ha, hindi para sakalin sa liig, hindi. Hinahanap namin kasi pagka yan, bumalik na naman sa bisyo, back to zero na naman. Kasi binabago nga eh. Hindi mo naintindihan. Hindi naman kasi ikaw ang nasa kalagayan ng ka-business family. Hindi ikaw. Kaya wala kang alam. Hindi ikaw ang nakakaalam sa kung anong sitwasyon ng ka-business family. Pag yung isang miyembro ng ka-business family nawawala, nangangamba si kuya tsaka si ate. Kasi itinuturing na anak yan. Anak. Kapamilya. Ikaw, may kapamilya ka, hahayaan mo na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ulit? Hahayaan mong ganon? Kung sa'yo okay lang, malaya sa tingin mo yung ganong ginagawa ni Kuya Bong, umiinom, gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, kung sa tingin mo malaya sa'yo yun, ang kitid ng utak mo.
Kaya namin hinahanap yun kasi pagmamalasakit. Ayaw namin na bumalik siya sa dati. Kasi ang dami ng pinagdaanan ng ka-business family. Andun na. Paulit-ulit na lang. Kaya namin hinahanap. Ganyan ka, mabilis sumuko. Siguro ganyan ka sa mga anak mo. Pag may nawawala sa pamilya mo, okay lang. Di ko hanapin yan. Bahala siya kung magbisyo siya, uminom siya, saan siya matulog, okay lang, walang problema. Ganun ka ba sa anak mo? Si kuya kasi hindi. Kaya namin hinahanap. Hindi dahil para magka-content. Diba? Naintindihan mo na? Baka hindi mo pa naintindihan. Ulit-ulitin mo yan. Kasi dyan na yung pangalan mo. Kita nyo na? Ito kasi, ang gagaling kasi nitong mga to. Kaya hindi nyo kami masisisi kung bakit na isasali sa mga sa content tong mga to. Ang bobobo kasi. Ang tatanga ba? Gagawa-gawa istorya. Sabi na ito, Roberto Gianco, huwag ka na umuwi, Bong. Yung bahay mo, ibibigay na kay Damulag, kaya wala ka na bahay. Sumama ka na kay Clarissa, magsama na kayo. 'Di ba? Si kuya, wala, hindi pumapasok sa isip niya na ibibigay niya yung bahay. Pero ikaw, ibibigay na. 'Di ba? Paliwanagan kita rito kung bakit si Kuya Damulag andun. Gusto mo paliwanagan kita rito? Sige, kasi andito na rin lang yung comment mo. Si kuya, walang desisyon na ganun. Ibibigay yung bahay. Kahit kailan, hindi ibibigay ni kuya yun. Ano ka ba? Ikaw lang nag-iisip ng ganyan. Para ano? Para pag napansin tong comment mo dyan sa comment section, na kung saan kayo, nagpa-party. Ayan. Pag nakuha ang simpatsya ng ibang tao, dadami. Oo nga, no? Bakit si Damulag na ang nandun? So, paliwanagan kita kung bakit pinatira si Kuya Damulag doon. Pinagmamalasakit lang. Inaanoan lang ni kuya na may magbantay yung bahay na yon. Para may magbantay. May magbantay. Hindi naman ibibigay ni kuya yun. 'Di ba? Hindi ibibigay ni kuya yun. Nandun si kuya kasi may mga importanteng doon. Materyales, ayan. Ikaw ba, papayag ka, may bahay doon, tapos walang andun, may mga bakal, baka mamaya, pag uwi ni Bong doon, wala ng bintana, wala ng pinto, wala ng kisame, wala ng bubong. Papayag kang ganun? Andun si Kuya Damulag dahil binabantayan yung bahay, hindi aangkinin yun. Gusto mo, ikaw magbantay doon. Ikaw, mag-message ka. Kung ikaw magbantay doon, baka naiinggit ka. Bahay pa rin ni Kuya Bong yun. Hindi magbabago yun. Ano ba naririnig mo sa mga vlog namin pagka pupunta kami doon? Bahay ni Bong, hindi bahay ni Damulag. Hindi nga namin nababanggit na bahay ni Kuya yun eh. Bahay ni Bong. Walang bahay ni ka-business. Bahay ni Damulag. Walang ganon. Ang naririnig dun lagi, ang banggit dun lagi, bahay ni Bong. Gagawa kasi kayo ng istorya eh. Ang gagaling nyo kasi.
Magsama na lang. Ang sumama ka na kay Clarissa, magsama na kayo. Oh, tingnan mo, may nag-reply dito sa comment mo. Sabi niya, tignan natin kung tatagal din si Bong dyan. Kung hindi niya hahanapin ang paggagala. Oh. Ewan ko lang. Kung gusto ni Clarissa, di pasamahin niya. Ang problema doon. Nagpasalamat pa nga si Kuya, natatandaan niyo yon. Nagpasalamat pa nga si Kuya, di ba? Kasi walang nangyaring masama kay Bong. Pero anong sinasabi niyo? Ay, gawa na naman ng istorya. Di nga namin alam kung sino nag-send. Baka mamaya kayo din nag-send nun ng message Naka-business ayun, si Bong, nabugbog. Duguan. Gagaling nyo. Pero nagpasalamat si Kuya kay Clarissa. Pero pinansin ba yung message ni Kuya? Yung comment ni Kuya? Hindi pinansin. Ang gagaling kasi. Kita nyo na? Ganon kayo. So sasabihin nyo masama ang ka-business. Nag-comment, hindi pinansin. Nagpasalamat. Salamat Kla. Kasi okay naman pala si Bong. Pinansin ba? Hindi. Sabi dito, may kasi, may nagko-comment na against sa kanila. Ayan. Bong, sana wag mo naman paglaruan at baliwalain ang damdamin ng mga taong nagmamalasakit sa'yo, mga ka-business family, okay? Tungkol naman kay Clarissa, kung gusto mo pala si Clarissa, sabihin niya kay Kuya, ka-business at ate ka-business. Dahil, sabi naman nila, lagi sa'yo na kung ano at sino ang gusto mo, okay lang sa kanila. Hindi yung kapag tinatanong kang tungkol kay Clarissa, lagi mong itinatanggi. Tama. Diba? Siya nga, alam niya. Nanonood kasi ito kay Kuya. Kayo kasi hula-hula lang Lagi nga, alam niya, nakasubaybay kasi ito. Lagi sinasabi na kung sino ang gusto mo, okay lang sa kanila, 'di ba? So ibig sabihin okay lang kay Kuya at kay ate. Yun naman kasi. Kaya nga, wala naman kasing problema doon. Kung gusto pa ni Clarissa si Bong, yun lang ang tanong doon. Tanungin nyo si Clarissa, gusto mo pa ba si Bong? Ngayon, lalabas ang totoo dyan. Oo. Pinapangako ko sa inyo, lalabas ang totoo dyan. Tanungin nyo si Clarissa kung gusto niya pa si Bong. Diba? Kasi, kung gusto pa ni Bong si Clarissa, okay, walang problema sa amin. Ang tanong lang dun kasi, kung gusto pa ni Clarissa si Bong, baka may masaktan. Sino nga ulit ang karelasyon ni Clarissa? Ha? Ngayon? Diba? Gano'ng kasakit yun sa karelasyon ni Clarissa ngayon? Nakaka-video call si Bong. Diba? Ang sakit. So ngayon, kung okay lang dun sa karelasyon ni Clarissa ngayon, yung nangyayari kay Bong tsaka kay Clarissa na nagbe-video call, di ibig sabihin, may pag-uusap na si Clarissa tsaka yung karelasyon niya ngayon na ginagamit lang nila si Bong. Huwag ka mag-alala kasi gagamitin ko lang to. Tama? Kasi ako kung halimbawa, sasampol ko na lang. Halimbawa, ako, tapos yung karelasyon ko, nakikipag-usap pa dun sa ex niya, masasaktan ako. Pero bakit hindi kayo nagtataka?
yung karelasyon ni Clarissa hindi nagre-react. Kasi okay lang. Okay lang, ginagamit niya lang naman si Bong eh. Hey! Huwag kang mag-alala, mahal. Ikaw ang mahal ko, hindi si Bong. Eh? Di ba kasi balita ko may karelasyon yan ngayon eh, pero bakit hindi nagre-react? Na may issue. Di ba? Hindi pa nagre-react. Dito na pagkakasunduan na kung gusto ni Bong, gusto ni Clarissa, magsama sila. Kawawa naman yung karelasyon ngayon ni Clarissa. Kumilos ka. Ngayon, kung plangado nyo yan, okay lang talaga sa'yo. Walang problema dun. Ouch! Ang sakit. Okay. Nag-reply ito si James Ezekiel. Ayan. Paglaruan? Sino po ba ang naglalaro? Bulag ba kayo? Kung si Kuya Bong ang topic sa kabila, dami views. Kaya nga hindi yan binibitawan kasi siya ang nagpayaman sa kanila. Si Kuya Bong ang nagpayaman kay Kuya. Ang galing. Paliwanagan din kita. Alright. Parang ano lang yan eh. Sabihin pa natin may malaki kang negosyo. Sabihin pa natin na etong negosyo mo talagang papatok, sureball. Uunlad yan. Papatok yung negosyo mo, talagang tatangkilikin. Itong business mo. Parang ganun lang yan eh. Sasampol ko lang Etong business na katayo, tatangkilikin talaga yan. Halimbawa lang mga business. Halimbawa may business ka. Ito, tatangkilikin ng tao yan. Diyan kaya yaman sa ganyan. Ito ang magpapayaman sa'yo. Pero, kung wala ang may-ari ng business na yan, ibig sabihin hindi din kikilos yan, yung business na yan, hanggat wala yung may-ari na magpapagalaw dyan sa business na yan. Sa tingin mo yayaman, sa tingin mo uunlad, sa tingin mo tatangkilikin, sige nga, ganun lang din yan kay Kuya Bong. Sabihin pa natin si Kuya Bong, oo, malaki ang ambag. Pero tatangkilikin nyo kaya si Kuya Bong kung wala yung taong nagpakilala dun sa taong yun? Diba? Tama ako? Naliwanagan ka. Ang galing. Puro kasi, si Kuya Bong naman nagpayaman sa inyo eh. Diba? Ang bobo. Ang galing. Sa tingin mo, uunlad lang si Kuya ng ganun-ganun lang kung hindi rin kumikilo si Kuya. Kung wala ang pangunguna ni ka-business. Tama. Hindi tatangkilikin ng tao yan, si Kuya Bong, kung hindi rin magaling si Kuya para kilalanin nyo. Ngayon, nung nakilala nyo na, palagi nyo sinasabi, Kuya Bong lang naman ang nagpayaman sa'yo, kung hindi dahil kay Bong, wala ka naman eh. Talaga ba? Si Kuya, kaya mag-create ng panibagong Bong. Tandaan nyo yan. Kasi, si Kuya lang din naman ang nagpakilala sa inyo kay Bong eh. So, ibig sabihin, kaya din ni Kuya gumawa ng panibagong Bong. Natatangkilikin nyo rin.
Pero hindi ginagawa ni Kuya. May paninindigan kasi si Kuya. Bago siya umalis, bago niya makita si Kuya Bong, nanalangin na kung sino man, Panginoon Diyos, kung sino man ang ipagkakaloob mo sa akin ngayon, natutulungan, mamahalin ko yun. Ipinapangako ko sa iyo. Diba? Wala na tuloy akong ilaw. Ang hirap nyo kasing paliwanagan. Nanilim na naman. Ang dilim-dilim ng aking. Pasensya na mga business studio ko, wala eh. Ito lang studio ko ngayon. Kwarto. Oh, 'di ba? So naliwanagan ka na. Ikaw, bigyan ka ng negosyo, tapos hindi ka marunong magpalakad ng negosyo mo na yan. Sa tingin mo, yayaman ka? Hindi. Kasi hindi ka marunong eh. Ganon din yun kay Kuya Bong. Marunong kasi si Kuya. Kung ano naging diskarte ni Kuya, wala kayong pakialam dun. Gumawa rin kasi kayo. Ang nakikita nyo lang kasi, alam nyo, ang nakikita nyo lang kasi ang finished product eh. Hindi nyo tinitingnan kung anong pinagdaanan muna ng tao na yun bago niya nakamtan yung buhay niya ngayon. Kaya pilit yung sinusungkit, malaglag. Finished product lang, tinitingnan nyo. Ganun na siya. Pero, hindi nyo tinitingnan kung ano muna ang sakripisyo sa buhay bago niya nakamtan yun. Nagpayaman. Ang galing. Comment ka pa sa susunod. Paliliwanagan kita. Baka magalit ka na naman. Baka sabihin mo, nagyayabang na naman ako. Base lang ako sa mga comment nyo. Hindi ako gumagawa ng story ha. Sabi ni Belinda Piano, o ano na, masasabi ng Kibi, di ba si Bong yung tumatawag, hindi loyal sa inyo? Kaya wag nyo ipilit na pauin siya dahil masaya sa ginagawa niya. Oh, masaya siya ngayon. Totoo yan. Masaya siya ngayon. Yan yung ginagawa namin, hindi namin siya hinahanap. Talagang masaya siya ngayon. Bumabalik na siya sa dati niyang gawi. In kalaunan niyan, taong grasa ulit. Dun, sigurado ko masaya din kayo. Makita nyo yung isang pilit binabago, taong grasa na ulit. Dun, masaya kayo. 'Di ba? Yun ang ikakasaya nyo. Masaya talaga si Bong ngayon. Oo, totoo yan. Kasi nagagawa niya pag-inom, paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Masaya din kayo sa ganung gawin ni Bong. 'Di ba? Kasi base dito sa comment mo eh. Wag na namin, hayaan na namin. So ibig sabihin, gusto nyo na bumalik din si Kuya Bong sa dati. Ewan ko lang, kag bumalik si Bong sa dati, may mangialam sa inyo. Ewan ko lang kung pupulutin ni Clarissa yan. Bumalik yan sa dati? Yung dating itsura niya. Kung pabayaan ng kabisnes yan. Tingin mo, may kukuha ulit dyan? May magmamalasakit dyan? Wala. Ikaw, sige, patirahin mo sa bahay mo. 1 buwan lang, sa loob ng 1 buwan lang. Ewan ko lang kung di ka magreklamo. Kala siguro nila ang
Ang dali lang ng pag ano kay Kuya Bong. Sasabihin, ginagatasan, pinagkakitaan. Di nyo alam ang sakripisyo kung paano binabago ni Kuya yan. Hindi nyo alam, wala kayong alam. Pero hindi nyo alam kung paano binabago ni Kuya yan. Di nyo alam. Gagatasan, grabe kayo. Sabi naman ni Alice Pranada, uy, Alice Pranada, long time no see ah. Ngayon lang kita ulit na isama dito. Sabi ni Alice Pranada, yes, tama po, lalo na mga kawawa, especially si Intoy. Uy, nabanggit ang pangalan ko. Salamat, ma'am. Thank you po. Kapal ng mukha, agoy, sakit. Kapal ng mukha kung nakareact below the belt. Feeling virgin? Ay! Ano din. Kung natikman ni Atikla si Bong, pareho naman nila gusto. Gusto ba talaga? Feeling virgin. Virgin. Below the belt daw. Nasasaktan pala kayo. Nasaktan ka ba? Alice Pranada dun sa unang reaction ko sa'yo. Nasaktan ka dun. Pasensya na. Hindi ko sinasadya na masaktan ka. Huwag ka kasi makikisaw-saw kung hindi mo kaya. Diba? Nakikisaw-saw ka tapos iyakin ka. Pareho naman pala nila ginusto eh. Tama naman. Bakit kasi? Kayo kasi mga business hindi kayo nakaka-move on eh. Pareho naman pala nila ginusto yun eh, ni Kuya Bong tsaka ni Clarissa. Bakit kasi kayo hindi tumatahimik? Bakit kasi kayo hindi maka-move on? Dapat move on na. Kasi nag-enjoy naman sila parehas eh. 'Di ba? So, huwag mo na yung paalala. Kasi baka mamaya masaktan yung karelasyon ni Clarissa ngayon. 'Di ba? Past is past. Parehong ginusto. Ginusto pala ni Clarissa eh. Sabi naman ni Nelly Villon. Sabi ni Nelly Villon, against din sa kanila. Ginagamit mo lang si Bong. Sa live kasi ito ni Clarisse. Ginagamit mo lang si Bong. Nag-reply naman to si Cherry Paano siya ginagamit? Nakikita mo ba sa thumbnail? Sa Light Mix Vlog, yung mukha at pangalan ni Bong, sasabihin nyo ginagamit. Sino ba laging content si Bong? Kahit wala sa kanila, yung tao ginagamit nila. Diba? Paliwanagan ko rin to si Cherry. Nakakarami na to. babad na ako kay Cherry. Kino-content si Bong. Natural. Kino-content nga siya ni Clarisse. Kino-content nga siya ni Clarisse. Samantala, content ni Kuya yan. Bukod pa doon, si Kuya ang nagpakilala sa inyo.
Nag-react ba kami? Iba hindi. Ba't apektado ka sa sinabi neto ni Nilly Villion? Diba? Kinokontent si Bong. Simula't simula, nung taong grasa pa lang si Bong, content na talaga, kino-content na talaga ni Kuya, noon pa, hanggang ngayon, kasi tinutulungan nga ni Kuya eh. Tinutulungan nga ni Kuya eh. Diba? Iko-content, vlogger eh, vlogger. Kung hindi vlogger si Kuya, sa tingin mo, may kilala ni Clarissa si Bong? Hindi. Iko-content at iko-content yan. Si Kuya nga na kasi nagpakilala. Ang kulit. Kino-content nyo nga eh. Kino-content nga ni Clarissa eh. Kami tuloy, hindi. Ano ka ba? Pamilya namin yan eh. Kapatid kong kagwang yan. Si Kuya kumupkup dyan. Sino sa tingin mo mas may karapatan? Si Clarissa na nanggamit lang? O ang ka-business na patuloy inuunawa si Kuya Bong sa kabila ng daming ginagawang mali ni Bong? Pilit na iniintindi. Sino sa tingin mo ang mas may karapatan para i-content si Bong? Nagkup-kup simula't simula o yung bago lang na nagpakilala para makilala sa social media? Pero wala na sila. Hindi na sila. Diba? Nalinawan ka. Sabi ni Norway, gawain po ng mga idolo nyo sa ka-business ang magkunwaring mabait pag nasa cam. Pero ang lutong magmura pag walang cam. Huwag kami ang pinagloloko nyo. Gamitin nyo rin minsan ang utak mo. Kinakalawang ni. Natatawa lang ako sa'yo. Si Norway. Pero, ang lutong magmura. Ito na naman. Yung pagmumura na naman ng mga kagwang nabanggit nito. Wala nang bago. Ito lagi ang issue. Yung pagmumura. Mag-ikot ka dito sa buong Pilipinas o kaya kahit saan ka man naroroon, nasa labas ka man ng bansa, kahit saan dito sa mundo, maghanap ka ng isang taong hindi marunong magmura. Abnormal yun. Madapa ka nga lang eh. Magulat ka, napapamura ka na eh. And kung bakit malutong yung mura na ginawa namin, alam mo kung bakit? Sobrang galit kasi kami nung mga panahon na yun. Kaya nadala kami sa emosyon. Hindi nyo kami masisisi kung bakit nagawa namin yun. Dahil galit nga kasi, kahit naman ikaw, pag sa sobrang galit mo, grabe ka din siguro magsalita eh. Diba? Wala tayong pinagkaiba pagkagalit ka. Pagkagalit ka, galit ka talaga. Yun lang yun. Mapapamura ka talaga. Ayun, galit ka na pero tapos hindi ka malutong magmura.
parang ano lang yun. Imagine nyo mga business. Galit ka tapos magmumura ka pero hindi yung malutong ba. Yung mahinahon lang. Di ba? Malutong yun dahil sa sobrang galit. Galit kasi. Sa kabila nung wala namang kaming ginagawa sa kanya, nakuha pa kaming siraan. Ang galing. Maghanap ka ng tao. Except lang sa bata. Kasi kahit nga bata, except lang sa mga bata na mga maliliit pa. Kasi wala pang alam yun. Magulat ka lang, napapamura ka na. Maubo ka lang, mabahing ka lang nang wala sa oras, mapapamura ka na. Kahit nga bumibili ka, to sobrang mahal, mapapamura ka eh. Di ba? Grabe, oh, parang ang sama-sama namin. Tapos na pala. Ang bilis naman. Siya mga business, tapos na pala. Grabe. Oh, ginaganahan pa sana ako pero wala na eh. Wala nang comment eh. Bale, mag-screenshot ako ulit para may upload ako. Paninindigan ko itong mga sinasabi nila na gagawa na lang ng content. Sige, bahala kayo sa iisipin nyo. Basta ako nag-i-enjoy ako. Mag-comment pa kayo na mag-comment. I-screenshot ko yan. Bahala kayo. Hindi nyo ako masisisi dahil binigyan nyo kami ng pagkakataon para pagkakitaan kayo. Sige, screenshot ako. Kulang na. Biting kasi may ginawa kasi ako kanina kaya hindi ako naka-screenshot ng marami. Hanggang dun lang kay Norway. Norway ba yun? Oh, Norway. Oh, hanggang dun lang. So, susunod na lang siguro. Mag-abang tayo ng mga bagong comment. Mag-comment kayo, parang awa nyo na para may upload ako. So mga business, hanggang dito na lang itong video ko. Maraming salamat po sa pagsama nyo. Siyempre mga business, patuloy natin suportahan Ka Business Official, Ka Business Family, siyempre Papa Dins TV. Ganon din po kami mga kagwang, siyempre Lito and Vera Official. Ayan, suportahan po natin mga business. Huwag po kayong magsasawa. Kasi yung mga nagsawa, ito ang ginagawa ngayon sa Ka Business Family. Diba? Ay mga business, God bless po sa atin lahat. I love you all. Berabanat lang tayo. Alright? Lahat ay magkakasama, tayong lahat ay laging masaya. Pagtulong nyo ay sigurado, pagkat mayroon kayo heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Minahal kayo ng
gawa mo'y kinalulugdan ng ating Diyos na makapangyarihan. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, minahal kayo ng mga tao kahit sang panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. I keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Dinadhana ka kay Marigold, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo.